dahil pinalitan na po kami. Pinalitan na po kami. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jeremy Cafe TV. And sorry dahil ngayon lang po tayo ulit nakapag-upload ng bagong episode. Dahil alam niyo naman po talaga yung schedule po natin talaga ay walang patlang dire-diretso. Araw-araw iba-iba po yung ginagawa. Talaga naman po sobrang walang mapaglagyan. And gladly na nga lang po lately kahit papano ay nakakapag-unwind ako with my friend. Ka-birthday ni Ate Nancy at ni Ate Negi ng Bessie. So salamat dahil na-invite ako dyan. And kahit papano ay nakapag mini reunion kami ng Angels. So kahit papano talaga nagkakaroon ng diversion yung aking ginagawa araw-araw dahil talagang sobrang dami. And yung schedule talagang dire-diretso lang. And syempre yun, kahit paano ay nakakapag-walking ako with my cousin. Diyan ka, iba't ibang parte ng kamay nila. Malaking bagay din kahit paano yung meron kang time ka mga fitness na bagay. Kasi ayoko na mag-gym Talagang gusto ko na lang yung mga outdoor na activity like jogging, walking. Kasi ewan ko lang, totoo pala yun. Ewan ko sa akin lang yun na kapag nai-enjoy mo yung workout, mas effective. Kaysa dun sa nai-stress ka, kaysa dun sa pagtingin mo palang pagod ka na, no? Mas sa akin, mas effective yung nai-enjoy mo na yung ginagawa mo like dancing, lalo na talagang effective siya sa sistema ko. Kaya kahit pa paano nakakapag-lose tayo ng weight. And yun nga po, ako napansin nyo, naka-uniform pa tayo. Galing po ako ngayon sa activity po namin dyan sa barangay na weekly cleanup drive sa pangunguna po ng aming Chairman Edgar Solis, mga kagawad, treasurer, secretary at mga tanod. Yan po ay nilinis po namin yung kahabaan po ng Quezon and Quirino. No, weekly naman po yan. Speaking of Youth Week, bali, ang ginawa pong activity ng barangay natin dyan ay kami pong mga nakakatanda, si Chairman, ay pansamantala pong nawala. Dahil pinalitan na po kami. Yes, you heard it right. Pinalitan po kami, pansamantala. Pinalitan po si Chairman, ni SK Chairman, na umakto bilang Chairman ng isang buong linggo. Ganun din po yung mga SK kagawad. Hinalili po nila kami ng isang linggo, araw-araw, iba-iba. No? Like kung ano yung traditional na nangyayari sa barangay, duty, araw-araw. Ayun, nakakatuwa kasi sobrang bago siya sa pandinig ko. Sobrang bago siya sa mga naranasan ko before na may nag-take over ng mga kabataan, which is very cute kasi makikita mo yung mga kabataan nagbablatter, humaharap sa reklamo, may hindi nagkakaintindihan, may nagkakagulo pero pinag-aayos nila, nagka-curfew sila, nananawagan sila sa public address. Ganon. Basta yung kung anong usual na ginagawa namin sa barangayan on the daily basis, ginawa nila. Which is talagang, sobrang bago. And sana magtuloy-tuloy siya kasi magandang practice to. Dahil eventually, yung mga bata na yan ay mga pinakabago o bagong, future leader ng ating barangay, diba? So, maganda ngayon pa lang ay talaga naman expose na sila sa mga ganong gawain para kahit papano ay may idea na sila at talagang handa na sila. Dahil importante ang kahandaan sa pagharap ng tungkulin, diba po? So, ayan nga po, ipapakita ko po sa inyo yung mga ginawa po nilang nakakatuwa at cute na mga activity. Umakto po sila sa mga katungkulan po namin. Panoorin niyo po ito. Gandang gabi po ulit sa ating lahat, para po sa lahat ng residente ng Barangay Wamansi. Oras na po ng curfew. Lahat po ng residente, lalo na po sa mga minority at mga taong wala na pong mahalagang lakad, ay nililit po na umuwi na po sa kanilang mga bahay. Maraming salamat. Ako ngayong matulog, nakna muna ang inyong gate at pinto ang inyong tahanan. Ang pagsunod sa curfew o sa ating batas na ito ay hindi lamang makakatulong, magkakaroon din ng kaligtasan at kaayusan ng ating barangay.
Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Para po sa mga batang nasa labas na, maaari na po kayong magsipasok sa inyong tahanan dahil oras na po ng curfew. At para naman po sa mga magulang na nasa labas na ang kanilang mga anak, maaari na po silang pauwiin. Maraming salamat po sa kooperasyon. Magandang gabi po sa lahat ng residente ng Barangay 116. Paalala po, curfew hours na po. Sa mga kabataan na nasa kalsada pa, hinihiling na umuwi na po kayo sa inyong mga tahanan. At sa mga magulang naman po, mangyaring bantayan at gabayan upang ang inyong anak ay masiguro na sumusunod sa ating curfew. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa mga kabataan na nasa labas ng kanilang mga bahay, maaari na may edad na 17 anyos pababa, maaari na po kayong umuwi sa inyong mga tahanan. At para naman po sa mga magulang na may edad, may mga anak na edad 17 anyos pababa, siguraduhin niyo po na nasa inyong mga tahanan ang inyong mga anak. Maraming salamat po. At para na din po sa mga nagiinuman, kung maaari lamang po na pakipatay na po ang inyong mga doktor, maraming salamat po. At pagsapit ng linggo, Oras na po ng party. Paalala po sa mga nangiinuman at sa mga nagbibidyoke. Hanggang alas 10 lang po ang bidyoke. May pasok na po ang mga estudyante bukas. At sa mga magulang pa na nasa labas pa ang anak, kung pwede lang po, papasukin na po natin ang ating mga anak. So ayun nga po, nakita niyo naman po yung kanilang mga ginawa at isa pa siya kinatutuwa ko dahil yung after po nilang mag-duty, ini-express po nila yung gratitude nila in yung kanilang gratefulness sa activity. Sobrang silang thankful sa mga umagapay sa kanila from chairman to tanod na nag-assist sa kanila. Talagang hindi sila nahihiya i-express yung kanilang thoughts, yung kanilang pasasalamat sa amin. Pwede naman siya i-terminate kapag talagang between life and death situation na yung nangyayari. At kaya nandun kami, on-call kami. Actually, hindi nga on-call yung nangyari dahil talagang hindi rin kami sanay na hindi kami dumuduty nung araw na naka-designate sa amin. So, nandun din kami, talagang pinantayan din namin as Chairman Solis, mandate sa amin. Kailangan namin silang alalayan at gabayan. Which is tama naman dahil ang pag-duty po sa barangay, especially pag may gulo, ay talaga pong delikado, no? And ayaw din naman namin, especially si chairman, ayaw din naman na ma-compromise yung safety ng mga bata dahil bata pa yan, mga bata pa sila. And pwede silang matrauma, no? Kapag talagang fatal yung nangyayari at talagang hindi youth-friendly yung situation, no? So, ayan, kaya nandun kami, nakaagapay, nakaalalay, nakasuporta. Talagang natutuwa ako sa batch ng SK namin ngayon dahil talagang sobrang silang active and sobrang silang dedicated at talagang sinasabuhay nila yung sinumpaan nilang tungkulin dahil katulad din namin, nag-oath-taking din sila. Talagang ayun, sinabuhay, isinapuso at talagang isinasagawa nila yung kanilang sinumpaang tungkulin na nakakatuwa dahil sa mura nilang edad, kaya na nila at talagang nakaka-proud ang mga SK namin dito. So again, thank you so much sa pagtutok ulit dito sa aking YouTube channel, sa aking YouTube episode today. And I promise na marami pang susunod dyan na mga good vibes at positive content lang. More on positive and good vibes lang na kapupulutan nyo, of course, ng inspirational na mga gabay sa inyong buhay araw-araw. And again, thank you so much. Sana po sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you so much po. Love you all. And as I always say, love you all.